ang ginawa ng Pangulo, nilinaw niya yung posisyon ng Pilipinas. Kaya ang sabi ko nga, paano mo ngayon paninindigan yung posisyon na sinabi mo? Kasi ang ganong mga deklarasyon, dapat handa ka na ipagtanggol yan. Katatapos lang, itong nakalipas nga, ay kalimang SONA, State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nabanggit din ho niya ang issue po ng depensa dito sa ating bansa. Ano ho yung inyo pong masasabi doon? Sa bandang dulo yan, kinahuli-huli niya kaya, ano? Maganda kung oratory contest, sigurado, champion yung pagkaka-deliver. Pero alam mo, kailangan yan may corresponding policy. Dapat tignan natin mabuti. Sinabi na natin na ipaglalaban natin, titindig tayo. Paano tayo titindig? Ano ang ating mga nararapat gawin para tayo ay ma-i-honor natin yung ating paghahamon na ginagawa, no? Kailangan mapanindigan natin yan. Yan sana ang dapat na sinabi niya. Ano ang dapat gawin? Opo. So hindi ho malinaw sa inyo yung magiging polisiya ng administrasyon na patungkol dito sa depensa natin, lalo na sa issue po dyan sa West Philippine Sea at maraming iba pa? Well, ang ginawa ng Pangulo, nilinaw niya yung posisyon ng Pilipinas. Kaya ang sabi ko nga, paano mo ngayon paninindigan yung posisyon na sinabi mo? Kasi ang ganong mga deklarasyon, dapat handa ka na ipagtanggol yan. No? Hindi lang teritoryo natin ay ipagtatanggol natin ngayon. Ipagtatanggol ngayon natin yung sinabi nating posisyon natin tungkol sa ating sovereignty. Opo. Alam natin bago po nangyari yung SONA, meron pong video na inilabas, AI video po, na kung saan ipinakita po yung karakter ng unggoy, no? sa Pilipino. Maraming nag-react, of course. Negatibo po yung reaksyon, maraming nagalit na mga opisyal ng gobyerno. Sa inyo po, Secretary, ano yung tingin po ninyo doon sa ginawa po ng China? Nauna tayo eh. Nauna tayo dyan eh. Nauna tayo ng inis eh. Kaya iniinis din tayo. Sa mga ganyang bagay, huwag natin patulan dyan. Pero paglilinaw dyan, China Daily, hindi China ang kasi nilinaw nila yan na hindi sa kanila, hindi nila sa saklaw yung China Daily sa Chinese government mismo, Secretary. Talaga? hindi ko alam yun dahil akala ko ang lahat ng bagay sa China, saklaw ng gobyerno. No? Pero kung sinabi lang ganyan, ibig sabihin ay dapat wag na nating i-argue yun. Dahil yan ay pagpapakita na ang China gusto nang alisin yung issue na yan. Kung aalisin na yung issue, di wag na nating dagdagan pa. Opo. Muling pinagtibay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA po, Secretary, yung 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas ay pinal, legal at may bisa sa ilalim ng batas international. At ipinangako niya na gagamitin ng kanyang pamahalaan ng lahat ng mapayapa at legal na paraan upang ipagtanggol at panatilihin ang tagumpay na ito laban sa anumang tangka na itong mapaliwala, Secretary. Yun ang ating tamang posisyon. No? Sabi ko nga, yun ang tamang posisyon natin sa ating pakikipagtunggali sa China. Pero yan, dapat natin pakiramdaman naman paano ang response ng kabila. No? Tayo ba ay nahandang talagang panindigan yan? Ako, pabor ako na panindigan talaga natin yan. No? Pero kailangan naghahanda tayo. Kaya yung nadinig ko sa Pangulo, maganda sa salita, pero kailangan pinaghahanda ang mabuti yan. Dahil napakaseryosong posisyon ang inilabas ng ating Pangulo. Opo. Kailangan yan very serious response in our preparation in our part. Opo. Pero para sa inyo, Secretary, ano yung pinakamabisang strategy para po ay ng pamahalaan upang makamit po natin o maipagtanggol natin yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea na wala pong gulo, wala pong tensyon or baga aalitan, no, sa ibang bansa? Well, alam mo, hinug na kasi yung issue na yan, ano? Hindi natin basta-basta pwedeng galawin. At bagamat tayo ang concern, napakaraming nakikialam dyan. Ngayon, ang sa akin, ngayon pa lang natin ipinakita yung tunay na posisyon ng Pilipinas. Ngayon, hindi ko nga lang alam kung yung sinabi nating posisyon sa issue na yan ay kaya nating panindigan. Opo. Sa tingin ho ba ninyo, ito yung pinakamalaking hamon
sa ating pambansang seguridad ng ating bansa itong panlabas na banta itong dyan sa West Philippine Sea o mas dito sa loob, panloob po na banta ang nakikita po ninyong mas ano po ngayon, mapanganib o pinaka malaking hamon po ng ating pamahalaan administrasyon? Malubha yung ating yung threat natin sa labas, no? Ang nakakatakot, hindi ko alam kung kaya at yung sinasabi mo sigalot natin dito sa loob, kailangan the sooner the better na maiayos natin yan. Dahil kasi kailangan matibay talaga ang pamumuno dito sa bayan natin kung haharap tayo sa ganyang klase ng krisis. Kaya yung internal na question natin na ang gobyerno ba natin ay tugma sa mga krisis na hinaharap natin, dapat masolve natin kaagad yan. Opo. Nabanggit nyo kanina, may kulang po na nabanggit ng Pangulo tungkol kung anong polisiyang dapat niyang gawin. Kung kayo pong tatanungin, Secretary, hihingan po ng advice ng Pangulo, anong dapat mong gawin ng administrasyon? Unang-una, palakasin ang dialogue, no? Palakasin natin. Hindi natin pwedeng iwasan yung dialogue, no? Kaya hanggat maaari, makipag-dialogue tayo. At kung may mga maiimbita pa tayo ng mga nirespetadong bansa sa mundo, natutulungan tayo dyan sa dialogue, gawin natin. Pangalawa, hindi natin nalalaman kung ano ang response ng ating katunggali dito. Kaya kailangan ay preparasyon. Kaya nga ako, nire-recommend ako, hindi ito makakagulo. Makakadagdag ito sa pagpapaayos pa nga ng usapan. Ipakita natin na naghahanda tayo. Yung paghahanda na ang inihahanda natin yung mga nanggagaling sa mga kaibigan. Ang paghahandang gagawin natin, yung kaya natin. Kaya nga hindi re-recommend ako yung compulsory military service for the next 5 years, no? Para yung mga kabataan natin maihanda. Dahil sa ganitong klase ng posibilidad na kaguluhan, hindi lang armed forces ang dapat inihahanda mo. Ang inihahanda dapat natin yung taong bayan kung magkagulo. Kaya may preparation yan. Tingin ko kung sasanayin natin ang ating mga kabataan, mas maganda at magiging mas maayos ang preparasyon natin. Opo. Kung ikukumpara po natin ang ating bansa sa iba pang mga bansa na umaangkin din po sa South China Sea o West Philippine Sea ng bahagi po dyan, bakit Pilipinas po ang nakikita po ninyong talagang umiinit yung tensyon, no, sa China kumpara po sa ibang mga bansa? Alam mo, tayo nga ang pinakamabait sa conflict na to. Pero pinag-initan tayo for one simple reason. Ang tingin ng China sa atin, baka Amerikano ng todo. Yun ay isang malaking issue na tinitignan dyan. Tayo ay bahagi ng defense strategy ng Amerika. Kaya tayo pinag-iinitan. Kasi kung titignan mo, yung Vietnam, kaunting conflict lang, binabakbakan na sila eh. Pero hindi nagiging posibilidad na magkaroon ng all-out war. Dito sa atin, medyo nasabi tayo na sa issue ng depensa ng Estados Unidos. At may mga iba pang bansa na sumasabit din dyan. Kaya kasama tayo dyan. Kaya talaga, ang tingin sa atin ng China, I don't know if it's good or bad, no? Major tayo. Major player tayo. Kaya ganyan ang response. Major ang response sa atin.